Magandang hapon po. Isinasagawa po ngayon ang taunang pagpapapako sa krus ng mga deboto sa San Pedro Cutud, San Fernando, Pampanga. May flash report si John Consulta. John. Yes, Ralph, sa araw na to, libo-libong deboto, turista at residente ng probinsya ang nagpunta dito sa San Pedro Cutud, San Fernando, Pampanga para personal na masaksihan ang taunang pagpapako sa krus ng ilan sa ating mga kababayan. Maaga pa lang ay kaliwat kanan na ang mga nagpepenitensya sa mga kalsada sa gitna ng matinding sikat ng araw. Tuloy-tuloy ang paghahampas sa sarili at pagpapatiripa sa gitna ng kalsada. Ang ilan naman, nagpapasugat sa likod gamit ang mga bubog na idinikit sa kahoy. Iba-iba ang reaksyon ng mga nanonood ng ritual. Shock, very surprised. We cannot do that, but we want to see, just want to watch it as an experience. May sumasali para raw mabawasan ang kanilang kasalanan, pero meron ding sumasama dahil panata raw nila ito. Tulad ni Lito Manansala na nagpakilalang faith healer. 7 taon na raw siya nagpapapako. Hanga daw niyang masunod ang utos ng ama at mapalakas ang kapangyarihang makapaggamot. Siyang inutos kong nagagamot. Tutulungin na ang mga tao. Pagpatak ng alas 12 na tanghali, sinimulan na ang pinakaabangang pagpapako sa krus. 9 na katao ang nagpalista magpapako ngayong araw, kumpara sa 15 noong nakarang taon. Bagamat di pabor ang CBCP sa taunang pagpapapako rito sa San Fernando, desidido ang ilan na ituloy ang anilay na kasanayan ng tradisyon. Ano na lang kung anong kalalabasan ng aming ginagawang ito. Sana noon pa sinabi na nila na bawal talaga ng mga taon 1950s pa sana. Kaya ako pag nagpapako, parang kumpleto yung sa buong taon ko pag nagpapako ako sa krus eh. Samantala, inaresto naman ang isang lalaki na dumayo pa mula sa Santa Mesa, Maynila. Dinukutan umano nito ang isang foreigner habang nanonood ng pagpapapako sa krus. Naibalik naman ang wallet sa may-ari. Tiniyak naman ng pulisya na tuloy-tuloy ang kanilang pagbabantay hanggat di natatapos ang aktibidad ngayong araw. Lahat naman ng mga tao na nag-attend dito, nagsipag-cooperate at lahat naman ay nag-observe ng magandang asal dito. Sa ngayon, Ralph, ay patuloy pa rin natin inantabayanan ng isa pa raw babae na magpapapako sa krus. Ito raw ay bahagi na ng kanyang panata, kaya sa araw na to ay tiyak daw siyang sasama sa sinasabing tradisyon. At patuloy rin natin nakikita ang pagbabantay ng mga otoridad sa seguridad ng mga tao na pupunta rito at pagditiyak na nasusunod ang ating batas. Sa katunayan, kanina nga ay nagtanggal sila ng mga posters ng mga kandidato para daw pagtupad sa Omnibus Election Code. At yan ang mga pinakahuling update mula dito sa San Pedro Cutud, San Fernando, Pampanga. Balik sa iyo, Ralph. Maraming salamat, John Consulta. Nag-uulat live mula sa San Pedro Cutud, San Fernando, Pampanga, kaugnay sa tradisyonal na pagpapapako sa krus ng mga deboto at residente roon. Samantala, kulang-kulang 1,600 na pasahero at crew ng isang Greek cruise ship ang nailigtas matapos tumama ang barko sa batuhan sa isla ng Santorini sa Greece. Ayon sa Merchant Marine Ministry, pinasukan ng tubig ang barkong Sea Diamond bago ito nagsimulang tumagilid. Walang naiulat na nasaktan o nawala sa rescue operations na inabot ng 3 oras. Karamihan daw sa crew member ay mga Pilipino at Greek. Manatiling nakatutok sa GMA News and Public Affairs para sa pinakabago at pinakamalaking balita. Maaari rin kayo mag-log on sa www.gmanews.tv. Ako po si Ralph Guzman.